Good morning! Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si former Congressman Erin Tanyada, ang inyong pasasamantalang makakasama dito sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Sa banta ng energy crisis na lalala pa raw sa susunod na taon, gaano ba kalaki ang magiging epekto nito sa mga consumer na umaasa sa serbisyo na pinakamalaking power distribution utility sa bansa, ang Meralco? Ngayong umaga ay nandito sa studio ang tagapagsalita ng kumpanya. Let me welcome to the program, Mr. Michael Garcia. Morning. Morning. Please have a seat. Okay, let's get it straight. Medyo matagal na rin po kayong nakaupo sa posisyon bilang communications person ng Meralco, no? Kamusta na po ang pag-fill in ninyo kay Miss Dina Lamota? Nakasabayan ko si Miss Dina dati po. No? First, good morning sa inyo, no? Kuya Erin at sa inyong mga tagapanood. Si Miss Dina, nakapapanood ko dati, nag-guest niyo dito. Yes. Nag-return si Miss Dina, so medyo nag-enjoy na siya ngayon, more time with family, medyo nakapag-biyahe. So, tayo naman sa Meralco, patuloy naman yung serbisyo natin sa ating mga customers. Gaano kalaki ang epekto sa Meralco nitong kakulangan ng enerhiya na in-expect nga natin sa susunod taon? Well, ito namang sinasabi na magkakaroon ng kakulangan sa kuryente next year, no? Ay dulot ng scheduled na maintenance shutdown ng Malampaya gas facility, no? Nakita natin na nagkaroon ng shutdown din ng Malampaya latter part of 2013. At nakita rin natin yung naging epekto nito, no, sa power industry. Talagang sumipa yung presyo ng kuryente, no, dahil yung mga ilang planta na sinusuplayan ng natural gas ng Malampaya ay gumamit ng alternative fuel, no, which is higher in cost compared to natural gas. So, come next year, no, we're expecting na baka ganun uli yung mangyari na because hindi gagamit ng natural gas ng mga ilang planta, they'd have to shift to siguro diesel or whatever alternative fuel na mas mahal sa natural gas. So, maaring may pressure, no, for prices to go up, pero nothing's definite yet, no, kasi nagkakaroon naman ng mga consultation, no, amongst the different industry players, no, particularly with DOE, NGCP, nandiyan din ng Meralco at mga power generators din. Para sa ating mga nanonood, no, dito sa ating programa, dahil ang parating sinisisi ang Meralco, Yes, di ba? Yes. At ano ba talaga ang papel ng Meralco dito sa pag-deliver ng energy dito sa ating mga bahay? Well, ang power industry natin composed mainly of three legs yan, no? Yes. Nandiyan yung power generators, ang transmission side ng sa industry, no? At ang power distribution. Ang Meralco ay nandun sa power distribution side, no? Yes. Siguro masasabi natin power generators, ito yung mga planta ng kuryente, no? Mula sa mga planta, dinideliver ito ng mga transmission lines, no, na ino-operate naman ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, patungo dun sa distribution facilities ng iba't ibang mga distribution companies. Kasama na dyan ang Meralco. Sa ating bill, no, kung makikita natin, hindi lang puro Meralco charges yan, no? Around siguro 60% of that is comprised of the generation charge, no? At doon sa total bill, siguro mga around 18% lang doon yung ina-account ng Meralco. Para rin malaman ng ating mga kasambay, gaano kalaki ba ang franchise na hawak ng Meralco dito sa ating bansa? Dahil ang sinasabi parati nila, una, and I experienced this, no? Kaya tumataas ang presyo ginamit sa politika sa distrito ng kuryente dahil mga Tanyada dating abogado ng Meralco Pero gaano kalaki ang franchise na hawak ng Meralco? Yes, mostly nasa Luzon, confined lang naman sa Luzon area ang franchise area ng Meralco, no? Basically sa Calabarzon area, of course Metro Manila, Batangas. Ayan, so mostly dyan nakakoncentrate yung distribution facilities ng Meralco. So it's what they call Mega Manila. So kasama ng Bulacan. Pero ang Pampanga hindi na.
Because may Pelco eh. Yes, yung mga sa mga ibang probinsya na rin or cities na hindi sakop ng Meralco, mga cooperatives or Yes. ibang mga distribution utilities naman ng namamahala. Sa south hanggang Laguna, yes. Batangas may Batelco eh. Yes, but I think portion of Batangas din yata. Oo. May balak ba ang Meralco na lalong i-expand ang franchise area na? Well, kung yan naman ay yung, kunyari, magkakaroon ng kasunduan no, between the existing distribution utility and Meralco, hindi naman malayong posibilidad yan. No? Pero sa ngayon, wala naman akong nababalitaan pa. Pero syempre, ang Meralco, maganda rin naman yung servisyo ng Meralco. No? So kung pwede pa rin natin siguro ma-extend yung service natin sa mga ibang lugar, na bakit hindi? Pero syempre, kailangan magkaroon ng formal na kasunduan naman between the existing DU or cooperative dun sa lugar na yon and Meralco. At siguro approval din ng mga regulators na bago mangyari yan. Well, binuksan nga natin kanina yung usapin tungkol sa charges, no? Baka meron kayong gustong lalong paliwanag sa ating mga nanonood. Ano yung mga iba't ibang mga charges na nakikita nila sa bill? At ano yung nakukuha ng Meralco lamang sa buong sa kabuuan niya? Well, tulad ng naipaliwanag ka rin kanina, no? Sa bill natin, pag titingnan natin, meron dyan... May kwan ka? Maybe we can sige, paumanhin lang po. Medyo marami tayong baon na... Wala po akong actual bill, no? Pero sa ating bill, no, meron tayong generation charge, distribution charge, nandiyan din ng taxes, transmission charge, at system loss. No? Okay. Doon sa kabuuan ng bill, close to 60% ang ina-account ng generation charge. Again, this is payment that goes to the generation companies. Okay. And then yung transmission charge, ito yung bayad sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ang responsibilidad nito ay ang pag-transmit ng power from the power plants patungo sa distribution facilities ng Meralco. And ang transmission charge accounts for about 10% of the total bill. And then, of course, there's the distribution charge yung sa Meralco or kung ano mang distribution utility. But in our case, we account for about 18%. 18%? Yes, of the bill. So, sa bawat piso na binabayaran natin, around 18 centavos ang napupunta sa Meralco. Pero kayo rin ang lumalabas na parang collecting agency ng kabuuan. Yes, tama yan. Para sa isang ahensya or institusyon lang nakikipag-coordinate yung mga customers na mahirap din naman kasi na may magbabayad ang customer sa generators, sa NGCP, sa Meralco para nila-lump up na lang yan at isang bayaran na lang yung customer. At sa parte naman namin, nire-remit naman namin yung kung ano naman yung basag ng bill doon sa corresponding na institusyon. Hindi ba binibigyan kayo ng konting komisyon bilang collecting agency rin? Wala po. Tanging ang distribution charge ang napupunta po sa Meralco. Oo. Ngayon, with regard to yung usapin ng, dahil alam ko, nagkakaroon ng dati yung refunding, no? How do you break down yung refunding? Dahil yung alam natin pag may utos na mag-refund, no? Do you also distribute it the same way as it shows in the bill? Well, yung 18% lang ang makukuha sa Meralco dahil yung kailangan ma-refund dapat galing sa nag-supply ng energy mula sa NGCP na gumagamit ng linya. Well, pag refund naman, madalas nangyayari, nagkakaroon ng adjustment sa bill. May mga cases din na pwedeng over-the-counter, makuha nila yung refund nila. Depende kung anong refund yung pinag-uusapan. No? Siguro, just to clarify, kung ano man yung refund na naiatas sa Meralco, nakasunod naman tayo sa timetable at nai-implement naman yun na maayos. May mga refund tayo na, tama, i-credit to bill na lang. Like in the case of Meralco, sabihin natin patungkol sa distribution charge. So, i-miniminos na lang yun dun sa distribution component ng kanilang bill. Ngayon, sa opening nga natin, binanggit nga natin yung sinasabi nga ni Secretary Pitilla na in the summer months, there will be a tight supply of energy. Yes. Ngayon, with regard to this situation, kinikonsulta rin ba ang Meralco kung ano yung mga posibleng solusyon o wala kayong pakialam dahil kami lang naman ang taga-hatid ng kuryente sa kabahayan at problema ng mga nag-develop ng energy, mga generators, itong
problemang ito? Well, sa usapin ng supply situation, no, of course, talagang mga power generators ang kumbaga, concern dito sa usapin na ito, no? Along with the Department of Energy, siguro NGCP. Pero tayo bilang isang distribution utility, of course, dinidistribute lang natin kung ano yung available power sa atin, no? Pero gumagawa rin ng hakbangin ng Meralco naman, no? Para makatulong din kasi isang buong industriya lang naman tayo, no? Yes. Kung saan tayo gumagalaw. So within our sphere of influence, may mga ilang hakbangin din tayo. Isa na dyan, no? Nakikipag-usap kami sa ilang mga customer namin, no? Na malalaki yung load na ginagamit. Sabihin natin mga ibang commercial establishments, no? Tulad ng malls, siguro hotels, na kapag dumating yung mga gantong panahon na may tight supply situation na tinatawag, no? Na kung maaari, gumamit muna sila ng kanilang generators. No? Ito ay nakapaloob dun sa ILP program ng Department of Energy or yung Interruptible Load Program. So, sa pamamagitan ng paggamit nila ng kanilang mga kanya-kanyang generators, no, na nakakamenos sila dun sa overall demand. No? So, kung ano man yung hindi nila nagagamit na kuryente, ayun naman yung siguro mas nagagamit ng ilang households or mas maliliit na mga negosyo. No? So, patuloy yung pakikipag-ugnayan namin sa iba't ibang mga commercial establishments para sumali sila dito sa programa na ito. No? Para sa kaalaman rin uli ng ating mga manunood, ilan ba porsyento ng, for example, sa case ng Meralco, ang masasabi natin industrial base? In other words, yung sinasabi nga ninyo, gumagamit ng mas mabigat na load. At ilan ba yung ilang porsyento yung mga mamamayan, no? Well, kung residential, no, in terms of number, yes, siguro mga around 90% ang residential. 90% ang residential. In terms of number, kasi talaga namang nasa 100 milyon na yata ang pero Pilipino. Pero in terms of load hindi ko hawak yung datos sa ngayon, pero hindi naman nagkakalayo din yung share ng industrial, sa commercial, sa residential din. Ayan. So, come summer months, nung nakaraang summer month, summer period na nakipag-usap tayo sa ilang mga commercial establishments at may mga ilang nag-participate na dito sa ILP program. Sa ILP program, kung sabihin nga natin nagpa-participate, ilang porsyento na ang generate na savings, no, in order ma-transfer nga sa reserve itong energy na ito? Well, right now, sa huli ko pong pagkaalam, no, mga a little more than 100 megawatts yung total load na nasisave natin through the ILP, no? At patuloy pa rin yung pakipag-usap natin sa iba't ibang mga establishmento na para sila mag-participate. May time dati na pina-under to or pinairal yung ILP, no? Na nagkaroon ng parang mga rotating brownouts, no? At yung sa case na yun, for that particular day, no, na pag-alaman ko na parang because of that program, 50,000 more customers ang nabigyan ng kuryente. Ng kuryente. Nagtaas kayo ng 31 centavos sa inyong singil noong Agosto. Ito na ba ay kasama na rin sa unti-unti ninyong pagbawi ninyong income in relation to forecasted 4 pesos and 15 centavos increase ninyo dapat na nakuha last year? Subalit naantala dahil sa TRO na nilabas ng Korte Suprema. The TRO may have lapsed last April 22. Pero for a huge business entity like yours, yung opportunity loss sa days and months to raise the income is very crucial. Anong masabi po ninyo dito? Pero bago ninyo sagutin, let's pause for a few reminders.